Ito, ang pinakamurang siomai na pwede mo makita sa buong Pilipinas. Nag-aalaga lang to ng 2 piso isa. At sa episode na to, kakain tayo ng cheap siomai versus expensive siomai. Sa video na to, kakain tayo ng siomai sa 3 magkakailang price points. Kumikita pa kayo dyan kay 2 pesos lang? Mula sa unlimited siomai and dim sum sa Manila Hotel, Grabe. Ang dami. Akala ko siomai lang tong episode na to. Ba't ganito? Okay, cheers. iba't ibang abot kayang creative dim sum sa isang Chinese restaurant, Nakakita ka naman ng dim sum ng ulo ng isda. hanggang sa tinatawag na siomai karton na nagkakahalaga lang ng 2 piso. Bakit nga ba siya tinatawag na siomai carton? 3 magkakaibang siomai, 3 magkakaibang price points. Ready ka na ba? Tura! Siomai is life. Dito sa Pilipinas, nalaganap talaga ang iba't ibang uri ng siomai. Mula sa siomai rice, kanto siomai, Chinese siomai, at iba't ibang uri pa ay talaga namang naging parte na ito ng pagkain Pilipino. Ang siomai ay under ng Chinese food category na dim sum, a Chinese dish of small steamed or fried savory dumplings containing various fillings. Serve as snack or pwede ring main course. At sa episode na to, hindi lang siomai ang po-food tripin natin, bagkus iba't ibang klase rin ng dim sum. Boom! Pare, isang magandang araw. Michelle, kamusta? Good morning sa'yo. Good morning, Michelle! Making her return, meet my good foodie friend Michelle, aka Foodie.ph. At bilang isang dim sum fanatic, ay sasamahan niya tayo sa ating siomai journey for today. Uy, alam mo last time, ginawa natin kumain tayo ng cheap versus expensive steak. Pero ngayong episode, Michelle, ngayon naman, ang titikman natin is cheap and expensive siomai. Wow! Ikaw ba, mahilig ka sa siomai or dim sum in general? Siyempre naman, as a Chinese. Ay! Kaya nga ikaw kinuha ko kasi authentic Chinese talaga. Pero Michelle, para sa'yo, ano yung masarap na siomai? Ano yung nagpapasarap na isang siomai? Kailangan may tamang amount of fat inside talaga. Parang steak lang yan sa totoo lang. Ah, totoo ba? Oo. Kasi yun yung what makes a siomai juicy. And of course, pinaka-importante yung fresh ingredient. Tapos yun nga, ngayon medyo kakaiba gagawin natin. Kasi usually, ginagawa ko, sinisimulan ko sa pinakamura hanggang sa pinakamahal. Ngayon, babalik ta rin natin sistema. Sisimulan natin sa pinakamahal, papunta sa pinakamura. Naiintriga ka ba doon sa pinakamurang siomai dahil aabot lang ng 2 pesos? Isa? Ano yun? Anyway, Michelle, ready ka na ba kumain ng unang siomai natin for today? Of course, kasi yun yung most expensive. Galing mo Alam mo, hinihintay natin. Chura! Diba? Okay, pare, unang siomai place natin, sabi ko sa'yo baligtad, nandito tayo, Michelle, sa most expensive, dito sa Red Jade, dito sa Manila Hotel. Para sa ating pinaka-expensive siomai, ay matatagpuan ito sa loob ng makasaysayan at isang prestihiyo na hotel. Welcome to Manila Hotel. At ang kakainan natin ay ang elegant Chinese resto na tinatawag na Red Jade. Ano ang unang impression mo? It's very Chinese. Very Chinese. Ito, yun nga yung catch dito eh. Sabi nila, Pops, siomai naman pinipicture nyo. Actually, meron din silang a la carte, pero yung bestseller talaga nila yung dim sum all you can. So para makapunta tayo doon sa siomai natin, tikman na rin natin yung ibang dim sum nila. Sayang rin naman punta natin. Sayang, nandito na rin tayo eh. Anyway, ang proseso dito, meron tayo ditong mahiwagang papel. Wow. Sabay-sabay natin buksan, Michelle. 5,000! Ay, hindi pala. Kala ko para itbulaga eh. Sige, so pwede mong gawin, per piece, pwede kang umorder per piece. So lalagay mo lang kung ilang pieces gusto mo. Ito si Kuya Harvey. Tapos bibigay ko lang namin sa'yo, Kuya. Tapos hintayin lang namin literal. Yes po. Ay, yun na po. Okay, papak muna tayo ng wonton chips habang hinihintay. Cheers. Wonton chips. Yeah. Na malutong, may konting Hindi, yung sauce. sauce na matamis. Dito sa Red Jade ay tuwing Lunes hanggang Biyernes ay meron silang sikat na dim sum all you can. From 15 kinds of dim sum, cold cuts, soup, main course, rice or noodles, and even dessert ay kasama na sa buffet na to. At di na kami nagpatinag ni Michelle at umorder na kami ng iba't ibang dim sum nila kasama ang pork siomai nila. And this dim sum buffet costs 1,288 pesos. Okay, Michelle, ito na grabe. Ang dami. Akala ko siomai lang tong episode na to. Ba't ganito? Tanong mo sarili. Tinanayin mo. Ba't nga ba, Chewy? Bakit nga ba? Anyway, tinanayin natin as much as possible na matikman lahat. So, ito iba-ibang klaseng dim sum. Hindi lang siya pork siomai. Alam mo, pag may paligoy-ligoy, pahinintay natin to for a few minutes eh. Siomai muna tayo. Wait. Anyway, ito talaga. Sige, kuha tayo tigil sa... Okay, cheers. Cheers. Daming hipon. Malaki nga. There's juices popping out. Ang lalaki ng hipon.
Ang fatty. Masarap siomai nila. Pero, huwag na tayo mag-stop over doon. Dire-diretso na tayo, Michelle. Ano pang gusto mo i-try? Ano? Chicken feet. Sige, chicken feet tayo dito. Wait, ang bilis. Mm. Kamusta naman yung chicken feet na to? Just a very like savory sauce na medyo may katamisan, may konting spice. And then, sobrang soggy na rin ng balat. Yun yung highlight ng chicken feet. Pinapasoggy. Hindi siya soggy. Oo. Kulubot. Mm-mm. Yun yung pinaka-highlight ng chicken feet. Okay. Taro with Taro sausage. cake. Buklatin natin. Oh, nice. May Wala sausage rin nga ba? naman. Ang daming laman, no? You know? Ayan yung taro, yung parang hibla-hibla. Oh. Wow, ang sarap. Sarap. Yan lang ako nakatikim ng ganitong klaseng fried taro. Kasi usual, ganong itsura. Malutong. And then parang may konting creaminess inside. And then yung taro Because of flavor, the of taro, course, nandun. Ang sarap. Fan ako ng chili sauce. So, ang gagawin mo, ito talaga yung typical Chinese round table, no? Yes. Yung ganitong combo, feeling ko medyo pagka-feel China. Totoo ba hindi yung usual, like, authentic Chinese dim sum talaga bihira nalagay sa sauce? Or toyo? Walang kalamansi. Yung kalamansi medyo Siyempre. Filipino na. Oo, Sa kasi bagay, mix makes sense. na eh. Cheers! Sabi ko lang. Iba yung talagang Japanese ramen. Ang sarap. Dahil sa seaweed, no? Punta tayo, balik tayo dito. Ano, ito yung parang, ano yung kuchay something daw to eh. Pan chives dumpling. Chives dumpling. Sige, kuha ko. Ito, medyo fried naman to. Cheers. Sarap niya. Sarap, ah. Mahilig kasi ako sa chives. Ako rin yan. Sarap. Sobrang juicy ng loob. Loob. Tapos ang sarap nung exterior niya. Meron siyang oiliness in a good way. Dim sum overload na ako. Ang dami niyang ganap. Ano to? So, radish cake siya na mayroong XO sauce. Grabe yung texture. Okay to ah. May slight anghang, no? Ay, grabe yung texture niya. Tasak yung radish. Sarap. Parang jelly na. Sobrang dense niya. Ang bigat. And then there's like a... hindi ko alam, sweet soy sauce ba yun sa labas? Yung XO sauce. May carrot. Yung extra sauce niya. Medyo peppery ng konti. May slices ng carrots. Pero malinam-lam. Okay, kuha tayo hakaw. Ang laki nung hipon. Yes! Kung makikita nyo lang, Diyos me. For 1,288. Oo, no? Lahat ng serving nila malalaki. Hindi, totoo ah. I mean, yun nga eh, siomai pinunta natin dito, pero magre-reklamo ko ba if siomai may additional pang iba? Hindi. Okay na rin, ang dami. Ang dami, tapos hindi lang siya may dim sum, like quality dim sum Quality talaga. dim sum. Anyway, Michelle, etong batch na to, dim sum lang to. I mean, episode to siomai episode na to, pero meron silang cold cuts sa mga ibang noodles at rice pe. Siyempre, Kailangan natin i-try na. Nandito na rin tayo, magre-reklamo Of ba course. tayo? After the first round of our dim sum, now let's go sa ating mga cold cuts. Meron din tong main course at ang ating carbs which are soup and fried rice. Halika, kumain na tayo! Okay pare, next batch natin, ito yung may main course tayo. Tapos pwede ka mamili of noodles or rice. Tapos may mga soup din. So, grabe, hindi pa rin tayo tapos kumain. Isipin mo, ang dami na namin kinain. Ano nga kaya, ang lalaki ng mga dimsum kanina. Pero alam mo, parang nag-restart yung sarap eh. Yung gutom ko, nag-restart yung nakita ko yung mga bagong batches. Cold cuts muna tayo. Sige, serving chopstick tayo Diba, dito. may serving. Uy, Ang thank bait ko you. talaga. Salamat ah. Yan, tikman mo. Di ba nakatikim ka na before? Oo, nakatikim dati sa Capiz. As in, fresh talaga na. Ito naman, Jellyfish. with chili puto, I think. Parang kumakain ng kimchi ah. Hindi naman. Ay, hot. Almost. Pero more on the spicy side and sweeter side. Pero ang sarap. Yung texture niya parang sea cucumber eh. Sweet vinegar, ganun. Pwedeng mag-chopstick oh. Ay. May chicken breast, sakto. Di ba nagwe-workout ka? Oo, sakto yan. Thank you, madam. Yan yung gusto ko eh. Yung co-host ko yung nagsaserve sa akin. Bobo ko nga. Malasa. Hanggang sa loob. I mean, yung soy sauce talaga evident. Sobrang juicy nung ano. Ang daming bagay pero natatakam pa rin ako. Sabi mo, Chewy, tikman mo to. Alin? Itong lugaw, yung koji nila. Kain. Hindi man sinasabi kong ganitong very plain and pang simple. Hindi, pero masarap din. Actually, kahit yung consistency nung pinaka-konji. Lugaw. Ay, oo nga. Si salt and pepper spare Salt and ribs. pepper spare ribs. Kain. Cheers.
Alam mo, pagka labi pa lang sa labi ko, okay, nag-gets ko na, bad bestseller. Gusto ko yung very tender yung pork. I mean, Grabe, it's not too tender, pero alam mo yung sakto lang Oh, may siya. konting chuka pa. Very straightforward. I mean, alat nandun. May konting anghang din siya. May Ganun konting ba? garlic. Oh, may konting garlicky flavor din. Nice. Actually, very garlicky, I would say. Ito daw, one of... Sichuan, tama ba? oo. Sichuan, one of the, ano rin. Yo. Okay, I mean, flavor well. Siya pa rin. Sichuan, medyo hinahanap ko yung Sichuan. No? Hinahanap ko yung Sichuan. Pero I mean, in terms of flavor, masarap naman. Yang Yang chow chow. yung pinaka. Default order, ano ka? yang chow. Gusto ko to. Ayun, busog na ako, pero Sarap nun yung chow. kahit kanin pa rin, masarap. Masarap. Anyway, Michelle, ang dami nun. 1288, hindi lang siomai. Ang dami siguro, hindi ko alam kung mga 20 klaseng putahe lahat to eh. Oo, Ang nasa dami, 20 no? yan. Pero hindi pa tapos. Dito pa nagsisimula. Baliktad nga eh. Expensive inuna natin. Dito pa nagsisimula yung siomai tour natin. So, expensive pupunta tayo ng medyo affordable Medyo na affordable. dim sum. Pero kailangan nyo abangan, sa huli ng video na to, kakain tayo ng siomai na 2 piso lang halaga. Bakit nga ba siya tinatawag na siomai carton? Anong, ikaw, para sa'yo, bakit? Naniniwala ka ba yun? Natatakot ako. Kailangan, bakit? Kailangan nyo abangan yon. Anyway, proceed tayo yung next siomai natin. Tara! Okay, Pops, tapos tayo sa unang siomayan natin. Grabe yung siomayan na yun, ano, Michelle, no? Siomai Ang dami. na buffet pa. Buffet talaga. Pero alam mo, so far ako, kahit pa paano sulit naman. I mean, pricey siya, 1,000 something. Pero dami na rin eh, no? Sobrang dami. Anyway, itong pupuntahan natin, mid-range dim sum naman to. So, sikat din to. Panigurado yung iba nakakain na rin dito. Pag di nyo alam to, hindi kayo taga Pilipinas. Michelle, pwede ka magbigay ng clue? Clue? Oo. Queen ako. Yun. Yung ka-partner ni Queen. Anyway, Pops, this will be like a 20-minute drive. See you in a while. Tara! Okay, nandito na tayo, Michelle, sa next siomayan natin or dim sum place dito sa King Chef. Ito yung mid-range natin. Welcome to King Chef. If dim sum lover ka, marahil nakakain ka na rito. Staying strong for almost 15 years, King Chef remains as the ultimate dim sum destination, offering not only your typical dim sum but even creative and innovative versions of it. Araw-araw, meron silang tinatawag na happy hour na mas mababa ang presyo ng dim sum nila tuwing 2 p.m. hanggang 5 p.m. At mas nakikrave pa kami ng mas maraming dim sum kaya umorder na kami ni Michelle ng isang katutak ng iba't ibang dim sum nila. At syempre, kasama dito ang specialty nila na pork shrimp siomai that costs only 160 pesos. So dito, mga typical Chinese dim sum, pero alam mo pansin ko, bukod sa pork siomai na in-order natin, meron silang mga iba't ibang creative dim sum. Ito na Kakaiba, oo. Sige, alam mo, start natin sa siomai nila, syempre. Ay. Pork shrimp natin. Not bad. Naalala ko yung childhood ko. Ano Parang nga ito to? talaga yung siomai na pag pumunta ka sa isang kainan, may birthday, dinner lang kayo, family dinner. Ito yung siomai na yun eh. Very classic, very straightforward, Yeah. porky, shrimpy, Shrimpy. meaty. Too juicy but not too dry also. Sakto. Exactly. Okay, next natin, meron tayo dito, crispy shrimp dumpling. Uy, masarap to ah. Hindi oily yung wrapper. Hindi oily, oo. Ano? Para siyang hakaw na nilagay mo sa loob ng wonton wrapper. Parami natin nakain kanina, pero parang nag-restart yung palate ko. True. Hindi ko na, nakakata kami yung tsura eh. Jiangsu shrimp with garlic shoots dumplings. Yes. So, Walang yeah. kodigo yun. Sige, kuha tayo. Alam mo, triangular kind of dumpling siya. Hindi. Alam mo bakit na-intriga ako dito? O bakit? Parang siyang garlic shoot. Ay, garlic shoot. Sige, shoot. Tingnan natin. Kung okay nga ba. Oh, shoot. Shoot talaga. Garlic shoot talaga. Yung fresh garlic nandun. Parang yung nagbibigay ng extra spice. Exactly. I mean, di naman na spice na size, pero yung kick O yun, may konting sipa, may konting init. Oo. Pero masarap. Very gummy yung wrapper niya. Usually, sa mga dim sum place, di mo nakikita yung garlic Oo shoot. nga eh. Unless sa mga high-end. Yun yung nakakatuwa dito sa King Chef, no? Parang, okay, may mga typical na dim sum sila, pero may nakita ko mga creative dim sum na first time ko marinig. Same. Hindi, katulad nito, tsaka yung isa. Dahil ang tawag dyan is Shandong's Stuffed Lotus Roots. Sambuo yan. Ay, sambuo ba to? Ay, Kaya nga oo sinabi nga. kong pancake, kasi mukha siyang pancake. Ako mukha siyang burger. O, di, okay. Ano, may sige, karne. fine. Ang galing ah. Ah, akala ko isang buo.
Oh, very interesting. Oh, just so unique. May lasang pagka-spare ribs for me. Parang, oo nga, yung sauce niya, Mm-hmm. yung labas niya medyo konting sweet, medyo sticky. And at the same time, yung lotus niya, parang hindi ko kumain ng lotus eh. I mean, may konting crunch, di ba? May konting crunch. Alam mo, basically, para siyang pork dim sum na yung toppings nun, nilagay mo sa loob ng lotus. Very creative. Pancake style. Told you. Ito yung Sichuan crispy noodles prawn dumpling. Eh? Sichuan sauce siya. Hindi, I mean, meron palang shrimp sa loob. Oh. Ah! Ang sarap. Ano may naalala ko dito? Mm. Yung show sa Culinary Wars. Nanood ka ba nun? Hindi. Ano ba yun? Okay, anyway, basta, di ba guys, yung mga nanood ng Culinary Wars, alam niyo yung merong parang lumpia wrapper na pinita tapos pinatong sa lahat. Parang ganun yung concept niya na Sichuan style. I mean, saan more on the sweeter side eh. Anghang, wala gano'n. Sichuan, ginamit ko yung konting numbing flavor eh. Wala ko nalasang anghang. Wala eh, more on... Dito try ka pa ng isa. I mean, may konting spiciness siya, pero pinakakaiba para sa akin is yung wrapper niya na parang crispy noodles. Yes, exactly. Like a strands of crispiness, different, ano mo yun, parang siyang nadudurog na sa bibig mo habang kinakain mo. And then there's juicy shrimp inside. Tapos yung sinasabi mo ka na Sichuan sauce na medyo spicy. ito yung last dim sum natin din sa King Chef. Ito yung tinatawag na bird's eye. Bakit kaya? Mata kaya talaga ng ibon to? Ako hindi ko rin alam. Pero sabi may bell pepper daw to. Ito, kita na. Salmon roe ba to? Parang, no? Oo, may salmon roe. Fusion to, kumbaga. Oh my God. Pagkakalat mo pa lang, nag-melt Burst. na yung, parang may pagka-burst na flavor. Nag-burst yung meat sa mouth mo. Ang sarap. Alam mo, parang siyang combination ng pork siomai tapos yung wrapper nung, yung parang, yung pangalan ito, yung kuchay. Pinakakakaiba sa lahat ng dim sum na to. Nakakita ka naman ng dim sum ng ulo ng isda. Meron dito sa King Chef yan. Ito. Hindi, legit. So, salmon head siya. Sorry, salmon head. Sige, Michelle, kuha ka. Salmon o salmon? Salmon. Salmon. Typical Chinese flavor. Pagkaisa. Alam mo, parang ano, it reminds me of like mild paksiw eh. Kung sa Filipino cuisine na. Parang siyang paksiw, yung medyo may asim ng konti. Alam mo, sobrang mapaminta. Pero ang masasabi ko, typical Chinese flavor lang. Para sa inyo, gandang-ganda talaga. Para sa personal ano lang, paano mga importansya ng dim sum or mga siomai sa Chinese cuisine? Importansya? Oh, parang tuwing kailan yung kinakain to? Like, snack ba talaga to? Or is it a mandatory pagkakain ka sa Chinese restaurant? Hindi naman. Well, technically, pag kumakain ka sa Chinese restaurant, you don't really need to order dim sum. Yung dim sum, it's more of a kind of breakfasting or a snack thing. For me, para sa'yo, personal lang naman. Pero may mga iba kasi, lalo na sa Hong Kong, di ba syempre marami ng mga matatanda doon. Anytime pumupunta sila, ang ginagawa nila, dim sum talaga. Pero nakakatuwa rin, no? Kasi isipin mo kahit sa Pilipinas eh. I mean, dim sum, parang siomai, naging Filipino siomai. Parang snack na rin siya, no? Na naging Nowadays, ulam oo. na rin. Na kunyari gusto mo lang ng quick bites, may mga siomai stalls sa kanto-kanto. Speaking of mga Filipino food stalls, mga kanto-kanto stalls, may pupunta tayong huli. Yun yung pinakamura. Yung siomai na to, literal, nasa kanto lang. Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleep is. I got a queen, she lit me to eat it. Filipino street food. If may konting barya ka, all goods ka na. Pero alam mo ba na naging parte na ng street food culture ng Pilipinas ang siomai? At sa ilan-ilang kanto sa Metro Manila ay may mga maliliit na food cart na matatagpuan na nagbebenta ng tinatawag na siomai karton. Kada isa nito ay nagkakahalaga lang ng 2 piso. I've been stressed out, let the smoke scream. Okay, Michelle, nandito na tayo sa last siomai for today. Ito yung pinakamura. Sabi ko sa'yo, hindi ako nagbibiro. Meron tayong 2 2 pisong siomai. Anong ine-expect mo? Well, ina-expect ko, well, yung typical na siomai na nakikita natin na bilog, ganun. Tapos, ewan ko, di ko na alaman yung laman for 2 peso. So never ka pa nakakain ito? Never. First time? First time. Anyway, para sa first timer, kasama natin mismo ang isang malupet na 2 peso siomai vendor. Si Kuya Marvin nandito. Kuya, kamusta? Okay lang po. Ang tanong ng lahat, kumikita pa kayo dyan kay 2 pesos lang? Meron naman po. Kada paano. Kuya, usually, sino yung mga customer nyo dito? Medyo marami naman po. Matanda. Matatanda? Favorite to ng mga matatanda. So, Kuya Marvin, isang customer, mga ilan ang in-order nila? Yung Minsan piraso? 30, 40, ganyan. Piraso? 30 pesos. So 30 divided by 2, Michelle. Hala, di ako Asian eh. 10 na ata. Di, joke lang.
Alam mo, maging honest tayo na hindi lahat ng Pinoy ay alam ang klase ng siomay na to. Pero katulad ko, bilang isang batang kalye, batang cowboy, ito ang isa sa mga childhood favorite ko. Tila hindi naman din matatanggi na madami pa rin Pinoy at tumatangkilik nito. Alam mo, Michelle, maniwala ka. Ako high school. Dito rin sa area na to, may binibili na dati, 2 pesos siomay. Circa 2013 pa yung 2012. Tapos 2 pesos pa rin Hanggang ngayon, 2 pesos. Ito lang ang pagkain na hindi naapekto ng inflation. Sa ibang syudad, 2.50 na yung siomay nila. Kay Kuya Marvin, 2 pesos pa rin. Tama. Opo. And so ngayon, Michelle, sakto may umu-order ngayon si Kuya. Mukhang galing pang ship. Gustong umorder na tinatawag nilang siomay karton. Pero naiintriga nga ako eh. Bakit nga ba siya tinatawag na siomay karton? Anong, ikaw, para sa'yo, bakit? Well, if titignan ko, kaya siguro tinawag na karton dahil sa hugis. Yun lang yung naiisip ko. Kuya Marvin, bakit siya tinatawag na siomay karton? Sa hugis po yata. Yung mga nagbebenta ng siomay na to, alam nyo yung iba tawag nila siomay karton? Opo, ganun. Okay lang naman. Okay lang naman. Heto na yun, boom. Ang bango. Alam mo, maniwala ka nung high school, ganto rin amoy nito. Talaga? Same na O yung same? parang, yung porky, sweet, yung banana leaf. Anyway, alam mo, excited na ako. Kuya Okay, Marvin, excited na kami. Excited ka na ba? Hindi ko alam. Habang si Michelle ay kinakabahan, ako naman ay natatakam para sa ating siomay karton. Ito ay gawa sa pork meat, carrots at may halong cornstarch. At ang filling ay binalot sa molo wrapper. I-steam ito na parang regular siomay lang. Pero may kasamang dahon ng saging for fragrance. Pero medyo imposible na isang piraso lang order mo dito dahil kada piraso ay 1 biter. At sa kada order ng siomay mo, ay lalagyan ni Kuya Marvin ng toyo mansi with sile, special sweet sauce, at saka lalagyan ng fried garlic on top for extra texture and flavor. And boom, ready to serve. And this siomay costs only 2 pesos each. Okay, Michelle, the time has come. Ito na yung 2 pesos siomay natin. So, nanggaling tayo kanina sa Red Jade. Tawa siya ng tawa. Pero ibig sabihin niya, masaya siya. Tama ba? Siguro. Alam mo, tayo paligoy-ligoy pa. Alam mo, visually, yung itsura niya, para siyang mga mini wonton rolls na may fried bawang. Actually, para siyang ni square eh. More on rectangle, no? And then yung sauce nandyan, yung fried garlic, nakikita mo rin. Sige, kuha ko dito. Yung sauce niya, tapos maraming bawang. Alam mo, amuyin ko? Ganun pa rin, kung anong amoy nung high school. Amoy sauce. Ready ka na? Oo, Okay, sige. 2 pesos siomay, cheers. How was it? I mean, I kind of, Sige. parang nag-guess ko kung bakit sinabi nilang siomay karton. Kasi, Well, wala siyang juiciness. wala rin, oh. Very dry siya technically. Oo. And ang talagang nagpapalasa sa kanya are the sauces. Exactly. Alam mo, yan din siguro yung in the contrast. Yun din siguro yung mga nagustuhan. Katulad ko nung kabataan ko sa siomay na to. Kasi una sa lahat, mura siya. Pangalawa, yung mga sauces na nilalagay is like a blend of flavors of soy sauce, of saltiness, of sweetness with that gooey, sticky sauce. And then yung fried garlic nagpapatulong din. May konting hint ng sili. And then yung pinaka-siomay natin, to be honest, yung karne niya lang naman is gulay. At sabi nila, konting karne, Oo. karne daw ng baboy. Oo. Kaya ako more on, hindi naman to sa quality, hindi to sa sarap eh. Pero yung parang kinakain mo ng kabataan mo. Di ba iba kinakain kwek-kwek, iba kinakain kikiam. Kami Isaw. ako, isaw, ako. Isaw. To be honest, kinakain ko to nung kabataan ko. Di ba saan na 2 pesos mo ngayon? Yung Max Candy nga sa tindahan, minsan 2 pesos na isa eh. Walang inflation? Kumain ka pa rin siya. Okay naman, kaya naman. Nakakatawa, no? Kasi yung mga kinain natin kanina, dim sum. Diba kita mo, Chinese restaurants, minsan sa hotel. And then this one, kumbaga, ito yung hindi natawag na cultural exchange eh. Meaning, Chinese food siya, shumai, Oo. dim sum. Pero kita mo, very Filipino. Naging street food na rin. Ang galing. Tapos, pinakamaganda, dami yung customers, di ba? Marami nabubusog na tao. Anyway, Michelle, mamaya hatulan natin sa lahat ng kinain nating dim sum o shumayan ngayon, ano yung magiging favorite mo? Anyway, last bite ako. Cheers. Ako rin, samahan na kita. Ngayon, no? You can feel your heart rate. You're on the wrong day. Okay, pare, dito nagtatapos ang ating expensive siomai versus cheapest siomai dito sa Metro Manila. Michelle, maraming salamat sa pagsama. Pero ang tanong, sa tatlong siomayan na pinuntahan natin, ano yung pinaka-favorite mo? Well, kung tutuusin mo, sorry, hindi naman sa syempre, pero mas favorite ko talaga yung yung sa Red Jade. Dahil... Kasi siya yung for me mas
Well, out of all options, siya yung pinaka may quality. Actually, ang ganda ng sagot mo, overall, wala ang tapon eh. Yung Red Jade, sulit yung buffet, kahit 1,000 something siya. Yung King Chef, subok na eh. Ang daming branches nun, like kahit ako kumakain ng pamilya ko na personally. Ito namang siomai, very nostalgic. 2 pesos, saan nabot 2 pesos mo? Mas mahal pa ngayon candy nga siguro Totoo. ngayon. Pero kung tatanungin mo ako, personally, siguro, pinaka-favorite ko, top of mind, King Chef siguro para sa akin. Kasi more on, malapit sa puso ko eh, kasi nakakain na ako dati pa, kumakain pa. Tapos ang daming variety ng dim sum. Exactly. Na hindi ko akalain na may ganong klaseng dim sum pala. Anyway, Pops, sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Marami pang siomayan sa buong Pilipinas. I-comment down below kung ano yung favorite ng siomai. Michelle, may gusto ko ba i-promote? Okay, so ako nga pala si foodie.eatsph, foodie with an EE. Yan. Follow nyo siya TikTok, Instagram, Facebook, lahat. I-follow nyo na. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy, kasama si Foodie Eats, si Michelle, nagsasabi, stay safe, it's a good night, and goodbye. Bang! Take out pa ako ng 2 pesos. Teka na. Parang siyang... Hindi rin ano. Ikaw muna, sorry. Sorry. Hindi ko muna. Okay, pare, Michelle, pare, no? Isa pa. Akala ko pare, kala ko lalaki. Okay. Actually, mas tama pa nga hawak mo kaysa sa akin. Ah, mas tama ba to? Kasi tignan mo yung akin, naka-froze. Hi mga Didi! So today, ako na magti-take over ng YouTube channel ni Chewy Show. Travel vlog, no? Ito, Ayan. personal life. So guys, ngayon, so we'll stop for a gas and then